So, welcome back to my channel. This is Maribin Marindugo for today's video. Ito yung what's inside of my bag part 2. So, na-share ko naman yung about sa pagsama mga kaning, anong nasa loob. Wow! Ito yung part 2, ask cashier. So, ano yung mga laman ng bag ko? So, ito na, iniisa-isa ko na. So, hindi naman ako naka-duty dahil resting ko. So, number 1 talaga yung baunan. So, kailangan talaga yun kasi ako hindi na ako bumili-bili ng kanin sa kantin. Ako kasi, syempre, nagdadala ako ng doon ako bumibili ng ulam. Isa nagdadala din ako ng ulam. Kaya yan. Tubig, number 1 is tubig. Ang problema ko kasi ngayon, UTI. Dati kasi syempre hindi ako mahilig sa legit tubig. Hindi ako uminom ng tubig. Kahit try na ako, ganyan. Minsan lang, nagdadala ako ng tubig pero hindi ko naman inuubos. At syempre, may UTI ako. At saka, pumupunta na ako ng CR dati nung first ko pang duty, hindi talaga ako pumupunta ng CR. Sabi ng bagger, bakit hindi ka nagsi-CR? Yung iba kasi lagi naka-CR. Wala lang ako kasi hindi ako tinilig sa tubig. Tapos yun, lagi na lang ako napunta sa CR pagkatapos mag-lunch, pagkatapos ng merienda, ganyan. Yan yung nangyayari talaga kasi nga hindi tayo mahilig sa tubig. So, ano yung mga dinadala namin as cashier? Meron kaming materials laging chine-check, materials as cashier para kompleto yung dala. So, ito yung mga materials na chine-check ng as cashier. Number 1, calculator. So, meron pa yung tatak, Marinduque, Ruby V. Ayan, kasi may mga materials na nawawala kasi nga, pati clipboard, madaming nawawala ako kasi meron talaga yung owner kasi may pangalan ko talaga yan. So, ang experience ito, bumili ako ng calculator, walang laman yung walang battery, walang laman, kaya bumalik pa ako doon sa binilhan ko, doon pala ibibili sa cashier. Sobrang natatawa ko sa first time kong bumili, hindi naman ako, dati kasi nung high school ako, college, yung parents ko pa ang ko, syempre nagbibili ng mga gamit ko, pero ako, first time kong bumili nito, hindi pa tinignan ko may battery, hindi pa nakabili ng battery, bumalik pa, di ba? Next, tapos na yan, calculator, ID. So, kailangan talaga ng ID, guys. Kasi nga, number 1 yung ID para makapasok ka sa trabaho. Next is, ano pa ba? Syempre, stapler. So, may binili ako na bagong stapler. Yung binili ko na bala ng stapler, malaki ang size. Kaso maliit yung stapler ko. Isang pad. So, sayang talaga siya. Mahal yung bili ko ng malaking pad eh. At saka bumuli ulit ako ng size na 10 kasi maliit ang stapler ko na bago. Ito kasi stapler ko college days. So una, nahirapan na stress ako sa calculator sa stapler ko kasi nga hindi ko alam kung paano gamitin. Nakalimutan. So syempre lagi ko naglagay ng mga bala. Alam ko bakit hindi siya nawawala yung pag-ano niya. Kaya kasi nga pinuputol ko, sinasabay-sabay ko, kaya nag-uungot siya sa susunod. Parang nagabara na siya ng mga bala. Next naman, tapos nito, stapler, dalawa na yung stapler ko bago at itong old. Buti dinala ko pa at okay pa to. Kahit naghinga na laban pa rin ito. Next naman is clipboard. Ito yung ni-recycle muna sa, diba? Tingnan nyo, meron na siyang mga kasi nga, ni-recycle to. Ang gamit ko envelope, nilagyan ko siya ng glue. Yan yung effortless. Siyempre, bumalikad ng mga clip na ganito. So, meron kami sariling barcode. As cashier, nagtatrabaho sa groceries. So, kailangan talaga namin lagi nakaperma yung mga OR namin sa mga materials na nadala namin. So, sa training pa lang, tinuturuan na kami ng mga magdala ng mga materials, mapacheck sa mga OR. Depende sa mga technique. May mga technique din mo yung mga ibang cashier. Once na maging training ka, tinuturuan ka ng mga trainer mo na iba't ibang technique para hindi ka ma-sure sa pera. Yung iba na wawala na 5K, 1K, diba? Sobrang kaltas na yun sa sahod. Kapag nasi-short ka, short na yun. Kapag nawalan ka, sinasabi ka sa baka ninakaw mo. Ganun. So, kaya pera kasi yung nahawakan mo. So, next naman, may sarili kaming barcode. So, may mga item kasi na walang barcode. So, syempre, as cashier, meron kami sariling barcode. Lahat kami sa, syempre, groceryhan. And then, meron kami trapu. Ako, binili ko to sa palengke. Syempre, kasi syempre madumi na yung mga computer, may alikabok, so lilinis namin mga kasi hindi talaga naglilinis eh. Ako hindi maglilinis sana ako pero na-influensahan din ako ng ibang cashier na hindi naglilinis. Kaya meron pa yung nakalagay na pangalan. Ayan. Marinduque, Ruby P. Nilagyan ko yan ng pangalan. Next
next naman, ito, one of the incentives. Kapag kasi kompleto yung materials na dala mo, chinecheck lagi ng coordinator, pinipirmahan nila yan, may incentive ka, dagdag sa sahod mo. Kapag hindi ka wala kang pakialam sa ano mo, materials or ibang ano para incentive, wala ka rin incentive, bagsak ang incentives mo. So, one of my tag. Kasi kailangan ng mga tag kasi iba, meron kaming sarili-sariling bag. Kumbaga, syempre, may bag ang cashier, naglalagay ng mga drawer, ganyan. So, kailangan talaga ng tag kasi iba't ibang pera ang hawak. Kasi syempre, de-declare namin yan pagkatapos. Tinuturuan namin kami na niya as trainee. No? Trainee pa lang kami. Madami talaga. Merong nasi-short. Kasi pumapasok yung pera sa loob ng drawer. Kaya na doon yung mga 1K, nasi-short sila. Tapos kaltas yung sahod. Baka ang iban kasi, baka ninakaw mo. Ganyan. May mga case kasi na ganun. Dati kasi yun ang mga case. Kaya nag-iingat na sila. Next, hindi naman ako nadala ng mga hand sanitizer at perfume kasi hindi ako mahilig sa alcohol. Ako kasi pag pupunta ng duty fresh, pag uwi na, para oily na ng mukha ko. Kasi pagkatapos ng lunch, pupunta na ako agad sa, pasok na ako sa pagtalansa. Wala na, pa-makeup, wala na ako, ditso na ako. Kasi ako kasi, talagang hindi talaga ako mahilig sa makeup. Pumunta lang ako pa duty fresh, pag uwi, walang makeup, oily pa ang mukha. Kaya sinasabi ng mga ko, or haggard na ako. Ang sinasabi sa akin, na-cashier na customer na haggard na daw ako, ganyan. So, ballpen. Need namin na maraming ballpen. Need namin ng mga ballpen kasi nga, one of the incentives din yan. Kasi, meron kaming sinusulat. Siyempre, yung mga magbabayad ang mga customer ng card. So, sinusulat namin yung sa likod ng resibo sa swiper. Tapos, padlock, need lang pala one of the incentives kasi pera yung hinahawakan namin. I-declare namin yan. Nasa amin din nakasalalay kung ano ba yung kalabasan ng pag-declare namin. Ako laging over. Basta over lang, pero mga maliliit lang. Ayun ang malalaki. Syempre. So, ito yung size ng bala. Lagi ko siyang dinadala pag nauubusan ako, diba? So, ito naman maliliit na ginagunting na papel. Yan yung nilalagay sa coins. So, kung ilan yung balot ng coins, ilalagay mo yun kasi i-check yun para declare ka sa loob. Ito namang goma ito, pero sa Bisaya, lastiko. Ubos na yung mga goma ko. Meron kaming goma sa bahay, kinuha ko. Pagkatapos pagdating dito, kinukuha ko. Ayan, malapit nang maubos. At ito namang malalaki doon sa trabaho sa work. Kailangan namin ng goma. Kung bakit? Tingnan nyo yung ID ko. Pak! May goma. Di ba? Kasi ito yung nilalagay namin sa mga papel, like 1,500. Iniipon namin yan from big bills to smaller bills. So, nilalagay namin sila ng lastiko para hindi mawala. So, ayan. Ang mga sinishare ko, syempre, pera. Hindi naman tayo mabubuhay kung walang pera sa mundo. Kasi kailangan din yan. Yan, pera. At saka hairnet. So, nilabhan ko kasi yung hairnet ko, kaya wala dito. Sinishare ko na sa inyo ano yung mga dinadala ko lagi. Kaya parang pumupunta ako ng abroad. Kasi nga, marami akong dala. Kasi nga, may clipboard pa na malaki. May stapler pa, calculator pa, tubigan pa. Yan yung dinadala namin lagi sa trabaho. Reste ko ngayon, kaya i-share ko sa inyo. Kasi nung shinare ko na mga OJT ko, kaling ko, yun na yun. At ito naman yun, yung sinishare ko pa rin. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for more videos to come. Thank you so much for watching. See you sa akin next vlog. Bye!